Bakit hindi ka dapat mag-stay sa isang relasyon na hindi mo deserve pag lagi kang hinahanapan na maging best, lagi, pero less lang yung kayang ibigay sa'yo? Makikita mo na hindi mo deserve ang isang relasyon pag lagi kang hinahanapan ng best, pero yung gusto niyang ibigay sa'yo, less lang. Alam niyo po, sino naniniwala, pag ang relasyon one-sided, kahit anong mangyari, hindi ito magwo-work? Totoo po ba yan? Pag ang isang relasyon one-sided, kahit ano gawin mo, hindi magwo-work ang relasyon. At sino po naniniwala, walang relasyon ang sasaya pag isa lang ang bigay ng bigay at yung isa, kuha lang ng kuha. What's the point? Una, walang oppressive na relasyon ang pasasayahin ka. Tandaan nyo po, sa mga young pro natin, sa mga bago pa lang nagkakaroon ng relasyon, tandaan nyo, walang oppressive na relasyon ang pasasayahin ka. Walang mapanikil na relasyon ang pasasayahin ka. At sino po naniniwala, walang mapaghanap na hindi naman nagbibigay sa relasyon ang pasasayahin ka. Ito yung mga klase ng tao na ang daming hinahanap sa iyo, pero wala naman binibigay sa iyo. Hanap ng oras sa iyo, pero hindi ka naman binibigyan ng oras. Hanap ng pagpapahalaga sa iyo, hindi ka naman binibigyan ng pagpapahalaga. Hanap ng pagmamahal sa iyo, hindi ka naman minamahal. Alam niyo po, again, hindi ka sasaya sa isang relasyon na puro ikaw lang ang iintindi. Pag umpisa pa lang nakita mo na yung mga sign na ito, magpalit ka na. Pag pinakita na kagad sa iyo ng Panginoon yung mga sign na ito, ibig sabihin, gusto ng Diyos, palitan mo na. Gusto, alam niyo po, ito yung klase ng mga tao na gusto laging iniintindi mo, pero ikaw hindi ka iniintindi. Yung gusto laging pinapriority mo, pero hindi ka naman nakukuhang i-priority. Gusto laging tama gagawin mo, pero siya madalas mali ang ginagawa. Gusto laging magpapaalam ka, pero siya lahat ng gustong gagawin, at wala kang pakialam doon. Ikalawa, pag umpisa pa lang, less lang kayang ibigay sa'yo, huwag ka nang umasa ng best, lalo na pag magkasama na kayo. Tandaan nyo po, sino naniniwala, pag umpisa pa lang, hindi ka na kayang bigyan ng tamang pagmamahal, huwag ka nang umasa na pag nagsasama na kayo, bibigyan ka ng tamang pagmamahal. Sino po naniniwala, pag umpisa pa lang, hindi ka na kayang bigyan ng tamang respeto, huwag ka nang umasa, pag nagsasama na kayo, bibigyan ka pa ng tamang respeto. At sino po naniniwala, pag umpisa pa lang, hindi ka na kayang bigyan ng tamang pagpapahalaga, mas lalong hindi ito maibibigay sa iyo pag mag-asawa na kayo. Ano ibig sabihin ito? Pag ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, lagi kang pinaghihintay sa wala, warning sign na yon sa iyo. Pag ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, nakukuha ka ng saktan, physical, emotional, verbal, psychological, hindi pa kayo mag-asawa, warning na sa iyo yon. At pag ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, ang dami ng sinisikreto sa iyo, umasa ka na. Pag mag-asawa na kayo, mas marami na siyang isesekreto sa iyo. Kaya nga sobrang importante na aware ka sa papasukin mong relasyon. Sa lahat po, hindi dapat na hindi natin tinitingnan yung mga warning sign na binibigay ng Panginoon. Bago ka pumasok sa isang relasyon, doon po sa mga gustong pumasok uli sa panibagong relasyon, dapat maging aware ka sa mga sign na pinapakita ng Panginoon. So, sobrang importante na dapat aware ka, sino ba itong taong makakasama ko?
Dahil pwede kang mapasok sa isang relasyon na isang araw pagsisisihan mo. Totoo po ba nangyayari yon? May mga tao pumasok sa isang relasyon, pero at the end of the day, puro pagsisisi ang naranasan. Kasi nga, again, pwede kang mapasok sa isang relasyon na hindi mo deserve. Napakahalaga na bago ka pumasok sa isang relasyon, tiyakin mo, deserve mo ang relasyon na yon. Tiyakin mo, deserve mo yung tao na yon. Pag isa ka lang sa mga option niya sa kanyang buhay, ibig sabihin, hindi mo deserve yung tao na yon. Pag hindi kayang ibigay yung best sa'yo lang nag-iintay ng best, pero yung binibigay sa'yo, puro less, hindi mo deserve ang tao na yon. At tandaan nyo po, gaya nung aking nabanggit, hindi pwedeng maging masaya ka sa isang relasyon na laging ikaw lang yung iintindi. Hindi magiging masaya ang isang relasyon o hindi ka magiging masaya sa isang relasyon na laging ikaw lang yung bigay ng bigay, yung isa kuha lang ng kuha. Now, the question is, bakit nga ba umpisa pa lang hindi ka na dapat makapasok o mapasok sa isang relasyon na hindi mo deserve? Alam niyo po, unang-una, kasi nga, hindi mo talaga mapipilit ang isang tao na mahalin ka. Totoo ba yan? Walang tao na pwede mong pilitin na mahalin ka, lalo na sa isang relasyon. Kaya nga dapat, umpisa pa lang, tinitingnan mo na kung deserve mo ba ang papasukin mong relasyon. Sino po naniniwala, hindi dapat nililimos ang pagmamahal? Totoo ba ito? Sa mga young pro natin at doon sa mga mag-asawa na, sa mga magkasama na, sino po naniniwala, hindi dapat nililimos ang pagmamahal? And at the same time, sino po naniniwala, hindi dapat nagmamakaawa ang isang tao para lang mahalin? At sino po naniniwala, hindi dapat pinipilit ang isang tao na mahalin ka? Why? Una, lahat ng pilit na pagmamahal, tandaan nyo po, habang tumatagal, pumapait. Sino po naniniwala? Habang pinipilit mo ang isang tao na mahalin ka, pumapait ang relasyon nyo. Habang pinipilit mo ang isang tao na mahalin ka, pumapangit ang relasyon nyo. At sino po naniniwala? Habang pinipilit mo ang isang tao na mahalin ka, lalo lang napapalayo sa iyo ang isang tao. Kasi nga, kung ang paglalim ng pagmamahal natututunan, ganun din ang pagbabaw ng pagmamahal. At ito ang totoo, lahat ng bagay na natutunan ng isang tao, pinili niya na matutunan. It is a choice, it is a decision, and it is a direction na gustong puntahan ng isang tao sa buhay niya. Pag ayaw na, huwag nang pilitin. Ikalawa, lahat ng pilit na pagmamahal, habang tumatagal, mas lumalalim lang ang sugat na dala. Hindi lang pumapait yung relasyon. Pagka pinipilit mo na lang ang isang tao na mahalin ka, hindi lang pumapait ang relasyon nyo, hindi lang pumapangit ang relasyon nyo. Alam niyo po, mas lumalalim ang sugat na dala nito. Alam niyo po, totoo ba? Kung nung una, hindi pa masyadong malalim ang sakit o sugat ng pilit na pagmamahal, pero pansinin mo, habang tumatagal, mas degrading na siya. Habang tumatagal, mas napapalitan na siya ng malalim na disappointment. Habang tumatagal, mas napapalitan na siya ng malalim na hinanakit. What's the point? Tandaan niyo po, gugustuhin mo bang ipilit ang pagmamahal na pinabababa lang ang pagtingin mo sa sarili mo? Gugustuhin mo bang ipilit ang pagmamahal na kalaunan pupunuin ka lang ng disappointment? At gugustuhin mo bang ipilit ang pagmamahal na kalaunan pupunuin lang ng galit ang puso mo? Pupunuin lang ng hinanakit ang puso mo? Tandaan niyo po, pag talagang mamahalin ka, kahit hindi mo ipilit, mamahalin ka.
pag talagang mamahalin ka, kahit hindi mo ipilit ang sarili mo, mamahalin ka. At tandaan mo, pag talagang mamahalin ka, kahit hindi ka magpakababa, mamahalin ka ng isang tao.